Palang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin ang Romans chapter 5 verse 19. Bakit nga ba nagkatawang tao si Kristo? So, for just as thought the disobedience of the one man, the many were made sinners. So also, through the obedience of the one man, the many will be righteous. So sa Tagalog, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, yung isang tao na ito tinutukoy dito, si Adan. So si Adan yung nagkasala si Adan, kaya nagkasala na rin tayo. Siya yung isang tao na tinutukoy doon. Pangalawa, marami rin ang magpapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. So yung isang tao naman na sinasabi dito ay si Jesucristo, yung pangalawang Adan. So sinasabi dito na nagkasala si Adan, nagkasala ang maraming tao. Sumunod ng isang tao, sumunod si Kristo, napawalang sala ang maraming tao. So yun sinasabi dito. So sa unang teaching punta tayo. Bakit nga ba nagkatawang tao si Kristo? Itong sagot, Jesus becomes fully human to fully obey the Father. So, nung unang panahon, nung wala pa si Kristo, walang literal or walang totoong nakakasunod sa kautusan ng Diyos. Walang totoong nakakasunod sa lahat ng utos ng Diyos ng mga panahon na iyon. Dahil ngayon nga, unang-una nagkasala si Adan. So, ibig sabihin tayo, yung mga sumunod sa kanya, punong-puno na ng kasalanan, mga makasalanan na. So, in order na maipakita or magkaroon ng halimbawa kung paano nga ba sundin or kung paano nga mabuhay ng naaayon sa Panginoon, nagkatawang tao si Kristo. Nagkatawang tao ang Diyos. Jesus became fully human to fully obey the Father. Nagkatawang tao siya para mapawalang sala tayo at para maging halimbawa sa kung paanong pamumuhay nga ba yung gagawin natin. So sa ikalawang application ng sabi rito, ikalawang teaching, Jesus represents humankind as the head of a new humanity. So yun na nga, gaya ng sabi ko, si Jesus ang pangalawang Adan. So, nung pinanganak si Jesucristo, nung nagkatawan tao si Jesucristo dito sa lupa, siya na yung naging bago. Siya na yung naging bagong ninuno natin. Siya na yung naging ulo ng sangkatauhan. So, kumbaga, hindi na si Adan yung pinakang magulang natin. Kumbaga, si Jesucristo na. Siya na yung panibagong ulo ng sangkatauhan. So, sa ikatlong teaching, ang sabi rito, Jesus active obedience is credited to those who believe in His person and works. So, masasabi lang na pag sinabi active obedience, ay ito yung pagsunod na kumbaga sinasabi rito na nakikita yung pagsunod ni Jesucristo doon sa ating Ama sa pamamagitan ng mga taong naniniwala sa Kanya at sa mga gawa na niya. So, ibig sabihin kapag ikaw ay naniniwala kay Kristo, kapag ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ, sinusunod mo na ang Diyos Ama, sinusunod mo na ang Panginoong Diyos. So yun nga, kaya kailangan nating maniwala at panampalataya ng ating Panginoon Heso Kristo. So punta tayo sa application, paano ba natin ito maya apply sa ating mga buhay. So unang-una dito, believe that Jesus is both God and man. So kailangan natin paniwalaan, kailangan natin panampalatayaan na yung Diyos mo ay nagkatawang tao para sa iyo, na kumbaga hindi nawala yung pagka-Diyos ni Kristo dahil nagkatawang tao siya. So believe that Jesus is both God and a man. So sa ikalawang application ang sabi rito, believe that Jesus is sufficient for salvation. So lagi natin tatandaan na nakakaligtas tayo o naliligtas tayo hindi dahil sa mga ginagawa natin, hindi dahil sa mga mabubuting gawa natin, na merong salvation dahil kay Jesucristo. So kumbaga tatandaan natin na it is not from our doings, from sa mga ginagawa nating mabubuti. It is dahil kay Kristo. Naligtas ka dahil sa Diyos mo. Naligtas ka dahil mahal ka ni Jesucristo. So sa ikatlong application ang sabi rito, believe that we are made righteous in Christ. So ulitin ko, nung nagkasala si Adan, naging masama tayo. Nung nagkasala si Adan, naging makasalanan na rin tayo. So nung dumating si Jesucristo, siya yung naging dahilan para maging mabuti tayo. Siya yung naging dahilan ulit para
para maging righteous ulit tayo sa paningin ng Panginoon. So believe that we are made righteous in Christ. So ibig sabihin lang 'yun, panampalatayaan mo ang Panginoon. Panampalatayaan mo si Kristo. So yun lamang po, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Glory to God.